Sabi ng ilan, mahal na ngang mabuhay, magastos din ang mamatay. Maaring abutin ng 100,000 piso ang gastusin para sa pagpapaburol at pagpapalibing ng yumao. Kaya payo ng isang financial expert, bukod sa life insurance, mainam din ang mag-invest sa memorial plan. Narito ang report. Paano mo sisimulang paghandaan ng kamatayan? Lalo na't hanggang sa huling hantungan, gastos pa rin ang pinag-uusapan. Si Aling Jocelyn, hindi raw alam kung saan pupulutin ang perang ipagpapalibing sa pumanaw niyang ina. Wala talaga kaming nahuhugot, nangungutang, pwede. Saka sa tulong-tulong din siguro ng mga kapatid niya, mga kamag-anak namin. Aabot na sa 46,000 pesos ang nagagastos ni Aling Jocelyn mula nang mamatay ang kanyang ina. Bukod pa riyan ng 2,000 pesos kada araw na renta sa espasyong ito ng punerarya na kanilang inarkila. 15,000 ang pinakamurang funeral package sa puneraryang ito. Pinakamataas ang 100,000, depende sa pipiliing ataul. Ito yung pinakamura, no? 15,000. Ito, mga 46 lang to. Ito yung sinasabi ko sa imported, 120. Sa ibang malalaking punerarya, naglalaro sa 150,000 hanggang 2 milyon ang funeral service. Kung ikaw may mamamatay ng mahirap, di ba? Eh, pag inayusan ka namin, dahil mo pa mayaman. Bukod sa ataul, hiwalay pa ang gasto sa bulaklak, lapida at lupa sa sementeryo. Wala na kasing programa ang gobyerno para sa mga namatayan. Ang dating Charity Funeral Service ng Philippine Charity Sweepstakes Office, itinigil na. Pero sa isang barangay sa Bulacan, lahat ng miyembrong mamamatayan, libre ang lamay at libing. O di kaya pwede rin namang ika-cash out ang 15,000 pisong makokolekta mula sa lahat ng miyembro. Ito ang Damayan Incorporated. Inilunsad ito noong 2003 dito sa Barangay Tangos. Nakaipon na kami ng pondo. Ngayon, ang benefits ng aming mga members, libre na yung kanilang burial assistance plus yung tulong naming financial at saka scholarship at saka hanap buhay doon sa pamilya. Malaking tulong na ito para sa pamilya ni Gladys na namatayan ng bayaw at biyanan sa magkasunod na taon. Doon sa ataol po ng biyanan ko, tsaka yung service po dito, yung sa mga upuan, tsaka yung sa tent po, malaking bagay. Sa maliliit na programang ito, umaasa ang ilan nating kababayan. Ayon sa pag-aaral ng isang insurance company, mahigit 1% lang ang merong life insurance sa Pilipinas. Wala namang datos kung ilan ang may memorial plan na gaya na lamang ng pamilya ni Aya Laraya na isa ring financial expert. Ang disadvantage niyan minsan pag dumating na, medyo kulang, malalaman mo na kulang pala, or tipong sa ibang bansa ka namatay, nag-migrate ka na after 10-15 years Tapos nandito yung memorial plan, so hindi rin siya medyo transferable Pero mas mainam pa rin daw talaga ang maging handa hanggang sa kamatayan. May ilang memorial plans na simbaba ng 34,000 pesos hanggang 100,000 pesos na bubunuin mo ng ilang taon, depende sa kontrata. Kasi sa karamihan iniisip pag namatay ka na wala ka ng problema. Totoo, ikaw wala ka ng problema. Pero pamilya mo, pwedeng maraming problema yan. O doon nagsisimula saan siya ibuburol, sino magbabayad. Mahirap ang pag-usapan ng araw na hiling mo'y sana hindi dumating. Ang kamatayan, ang isa sa mga patutunguang hindi maiiwasan ni numan.